Okay, welcome again to our YouTube channel. So magbibigay ulit tayo ng ah, reaction video, no? So itong video na to ay napapanahon sa ngayon. Ito mga latest na balita sa ngayon, ha. So ito ay dagdag kaalaman sa atin. So itong balita na to ay mga galing sa loob at labas ng ating bansa, lalong-lalo na sa ating kalagayan ngayon, ha. So maraming mga pangyayari na dapat nating malaman at bibigyan natin ng reaction to, ha. So kung gusto nyo ng mga ganitong video, reaction video, please subscribe, like and share na lang. Okay, bago natin umpisahan to, ha. Please subscribe and like na lang, okay? And also, paki-subscribe na rin kay SIA sa iyong araw kasi sa kanya galing tong bibigyan natin ng reaction. Okay? Ang pamagat ng ating bibigyan ng reaction ay ang ito. Tapos na ang NATO, no? Ang pangyayaring ayaw ibalita dahil magiging hudyat daw ng World War III. So may nangyari daw sa Ukraine at Russia na nakakagimbal na hindi ibinalita sa CNN News o sa mga international news kasi nga may mangyayari daw na World War III. So nakakagimbal to, no? So okay, so umpisa na natin kung ano 'yon. Ito ang nakagigimbal na balita sapagkat binabanggit dito, Russia uses Kinzhal's hypersonic missiles in massive attacks on Ukraine in retaliation for Ukrainian terror in Bryansk. Kung ating mapapansin, mga kaibigan, nagpasabog ang Russia ng hypersonic missile. Ang hypersonic missile, mga kaibigan, ay isa itong dagger na naglalaman ng nuklear. Ang range dito, mga kaibigan, ay pwedeng umabot ng 3,000 kilometers at sa bilis na 2.5 miles per second. Ito ay maaaring conventional o nuclear warheads. Ngunit sa pagkakataong ito ay ginamit ang Kinzhal para dalhin ang Russian nuclear-capable air-launched ballistic missile at ito ay pinasabog sa western part ng Ukraine. Ayan, ha. Yung Russia nagpakawala ng Kinzhal missile. Ito yung Kinzhal missile na to, yung pinaka-hypersonic missile ng Russia. Pinaka-supersonic talaga to. Napakabilis. So ginamit to ng Russia sa Ukraine, no? So nakakatakot talaga. So ginamitan na. So nakakatakot na talaga si Russia, no? So diretso pa natin. Malapit sa sentro. At marami ang nagtataka kung bakit ito nangyari, mga kaibigan, sapagkat walang nakakaalam na may bunker sa lugar na iyon. Tanging ang mga kabilang lang sa NATO ang nakakaalam na may bunker doon. Maging ang mga mainstream media at ibang mga bansa ay hindi nila alam na mayroong bunker sa lugar na iyon. At ang nakakamangha, mga kaibigan, sa bunker na iyon, kabilang dito ang mahigit 300 na mga katao. At ang karamihan dito ay mga opisyal ng NATO. At kung tatanungin nyo ako, mga kaibigan, kung ano ang NATO, ayun pala yun, mga guys, no? So ang kaya pala hindi binabalita sa mainstream video mga international news na yung sa Ukraine may isang bunker doon na naglalaman ng mga sundalo ng NATO. So NATO, pati ilang mga opisyal ng NATO. So ayun ang pinatamaan ni Russia, ni Putin, ng kanyang hypersonic missile. Biro mo niya na 400 meters ang lalim nun, ha. Pero tumagos. Ganong kalakas ang Kinzhal, tinatawag ni Putin ng Russia na Kinzhal missile hypersonic. So tumagos sa loob ng bunker. So nandun yung mga ilang opisyalis ng
NATO tsaka ilang mga sundalo ng NATO. So siyempre patay. So ayan, kaya ayun pala, pero hindi na ibabalita nga to sa mainstream na o international news, BBC News, CNN News, World News, kasi nga napakadelikado pag nalaman ng taong bayan ng buong mundo. So tuloy pa natin. Ang NATO o ang North Atlantic Treaty Organization ay binuo ng United States of America noong April 4, 1949 pagkatapos ng World War II. Kabilang dito mga kaibigan ang 29 na countries ng Europe at kabilang na rin dito ang 2 bansa ng North America. Sila ay nagsanib puwersa upang kalabanin ang Soviet Union na pinangungunahan naman mga kaibigan ng leadership ng Russia. Kaya naman, yung NATO, ayun ang binuo ng alyansa ng Amerika, Atlantic Treaty Organization. Ito yung mga bansang magkakaalyado. Binuo nila yan para sa labanan ang Russia. Yung mga kalaban nila, hindi lang Russia, mga China, North Korea, binuo yan NATO para sa dagdag puwersa ba, para pagtulungan ang malalaking puwersa militar ng Russia. Ayun ang NATO. So okay, diretso pa natin. Kung ating mapapansin mga kaibigan, ang Ally at NATO ay magkakasama na sumusuporta sa laban ng Ukraine versus Russia. Dahil hindi ito labanan ng Ukraine at Russia mga kaibigan, kundi ito ay labanan ng allies at NATO laban sa Soviet Union. At ito nga mga kaibigan ang kaya nga ito, di nyo napapansin, hindi na ubusan ng bala yung Ukraine kasi nga tinutulungan ng mga ally tsaka ng Amerika. Alam nyo yun na yung ally, mga miyembro ng mga NATO yun, mga western country, mga kumbaga magkakatropa yan, magkakasanib puwersa yan. Kaya hanggang ngayon hindi nila natatalo ng basta-basta yung Ukraine, yung Russia, di ba? Napakalaking puwersa ng militar yan. Pero hindi nila matalo-talo yung maliit na bansa ng Ukraine kasi nga tumutulong dyan yung Western. Kumbaga proxy war lang yan eh. Proxy war, ang ginamit lang na bansa ay Ukraine. Pero ang mga armas niyan ay galing sa Western, sa NATO. Isa na yung sa nangunguna dyan ay yung United States. Ayan, kaya nga yung gera sa Ukraine ay laban ng NATO, ng ally, laban sa Russia. Ganun po yun. Okay, so diretso pa natin. Kalungkot, mapapansin kasi sa mukha ng kanilang presidente na si President Zelensky na tilabaga siya ay nabugbog nung siya ay ni-interview patungkol sa bagay na ito. Mapapansin mo kasi na kahit hindi niya sabihin ay may malaking pinagdadaanan ito si President Zelensky. At kung ating mapapansin, ang bunker na ito na pinasabugan ng Russia ay 400 feet mga kaibigan ang kanyang lalim. Oo kaibigan, 400 feet ang kanyang lalim. Ngunit dahil ginamitan ito ng napakalakas na nuclear hypersonic ballistic missile gamit ang Kinzhal, ay tumungo ang bomba nito patungo sa 400 meters na bunker na kumitil ng mahigit 300 na mga sundalo ng NATO. Kabilang na rin dito ang 12 ng mga opisyal ng NATO na talaga namang ikinalungkot hindi lamang ni Zelensky. Kaya nakita nyo talagang pinatamaan ni Russia. Ni Russia yung bunker ng mga NATO. So siyempre patay pati yung mga nandun, pati yung mga opisyal ng NATO. So kina naman sa pagmumukha ni yung Ukrainian president, tingnan nyo, sobrang lungkot. Talaga kasi may nangyari talaga. May nangyari sa kanyang bansa, doon pa mismo sa loob ng bansa. Pati sa mismong akala nilang safe na lugar na bunker,
pati ba naman yun nalaman ng mga Russia. So kaya pinasabugan ng Kinzhal missile. So napakalakas nun. So patay. So kaya nga nakakalungkot talaga naisipin. Kaya nga hindi nga binalita to kasi para mag-aalab yung buong sangkatauhan sa ginawa ng Russia. Okay, so diretso pa natin. Zelensky, kundi ni President Biden. At kung ating mapapansin mga kaibigan, hindi ito ibinalita kahit saan man. Ngunit maraming mga resources tayong nakita, katulad na lamang sa sikat na vlogger na si Redacted, na in-interview niya ang mga sikat na opisyal ng United States na kanilang binanggit ang patungkol sa bagay na ito. Kabilang na rin dito si Gilbert Doctorow, isang independent international affair analyst, na siya ang nagsabi na binanggit niya ang patungkol sa pangyayaring ito. At kung ating mapapansin, halos sabay-sabay ang nangyayari ngayon sa ating mundo mga kaibigan, na binabanggit ng analyst na ito na pag ito ay kumalat sa buong mundo dahil sa pagbabalita ng mainstream media, ay sigurado matitrigger ang World War III. Dahil ang World War ay hindi lang manggagaling sa mga opisyal, kundi pati na rin sa mga sibilyan. Sila ang unang magagalit sa mga pangyayaring ito dahil hindi na basta-basta ang bomba na hinulog ng Russia sa Ukraine, dahil gumagamit na sila mga kaibigan ng mga super weapons. Kaya naman ang kapalit nito ay super weapons din. Yan So talagang alam din ng mga ibang tao, ng mga vlogger, ng mga ibang news agency na hindi talaga dapat ibalita to sa buong mundo kasi sigurado yun mag-aalab ang damdamin ng buong sangkatawan sa ginawa ng Russia. Pinatamaan ang bunker. Tsaka sinong nakakaalam nun? So bakit alam ng Russia na may bunker doon ng NATO? So ayun ang tanong So ayun ang talagang pinatamaan ni Russia. So talaga nakakatakot talaga, kaya nagluluksa ang mga presidente, no? Halos lahat ng presidente. So talagang tinago nila sa news, hindi nila binalita. Sigurado kasi daw pag nalaman ng mga ibang buong mundo yan, mag-aalab na yung damdamin, magagalit sa Russia na lahat ng tao, lahat ng bansa. So magkakaroon ngayon ng World War III. Sana nga wag muna. Sige, diretso pa natin. At kung magkakaroon mga kaibigan ng labanan ng super weapons at nuclear warfare ang magiging kaganapan sa World War III. Isama mo pa dito ang tumitinding tensyon ng Taiwan, Pilipinas, United States laban sa China na kabilang rin sa Soviet Union. Kaya nga naman mga kaibigan, ang ating mundo ngayon ay hindi na ligtas na tirahan. Hindi na ito ang pinapangarap ng bawat isa na mundo na payapa, sapagkat ito ay may kawakasan. Yan tingnan nyo. Halos lahat ng bansa ay gusto makipaggera. So ang Taiwan, ang China, ang North Korea laban sa South Korea, halos sa iba-ibang bansa, 'di ba? Nagkakaroon ng gera. So ay ang mga gera na 'yan kasama magkakakampihan ang mga Russia, China, North Korea. So laban sa NATO. So pag sumiklab yan sa lahat ng mga bansa, sigurado yun, kalalabasan nun, World War III. So nakakatakot, maglalabasan na lahat ng supersonic missile, yung supersonic nuclear, mga ganun. Wow, nakakatakot talaga mga guys. So sana wag mangyari. So kaya nga hindi na binalita yung ganitong mga pangyayari sa international news. Okay, so ano na natin, diretso pa natin. Kaya naman, nais ng ating Panginoon na ipasakop natin ang ating buong puso, ang ating buong buhay sa Kanya. Nais niya na makita natin ang mga babalang ito na binabanggit sa Mateo 24, na magkakaroon ng mga digmaan at mga balibalita
ng mga mangyayaring digmaan na ito'y nangyayari na mga kaibigan sa ating kapanahunan ngayon. Ngunit ang good news, may mas mabuting lugar. O yan nakahula rin pala sa Biblia na magkakaroon ng gera sa iba't ibang bansa. Kaya wag na tayo magtaka, no? Kasi nakahula na sa Bible yan na sa huling panahon magkakaroon na ng hidwaan bawat bansa, away sa bawat bansa, digmaan, gera sa iba't ibang panig ng mundo. So nangyayari na talaga ngayon yan. Okay, sana nga wag mo nang mangyari ang nuclear war o World War 3. Sigurado yan, ubusan sang katauhan. So, okay, no? So, hanggang dito na tayo mga guys. Kung nagustuhan nyo itong ganitong reaction video, please subscribe naman like and share, okay? Ang hiling ko lang sa inyo, kahit like and subscribe na lang, okay mga guys? So, para makapagpatuloy pa tayo ng mga ganito mga topic, magagandang topic, mga reaction video na mga latest. Okay? So, okay?